Alleluia, 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 Alleluia. Amang Diyos ni Jesucristo, ang salita mo'y totoo, kami ay pabanalin mo. Alleluia, Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay tumingala sa langit, nanalangin at ang wika, Amang banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Pangalang ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa, kung paanong tayo'y iisa. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang ibinigay mo sa akin. Inalagaan ko sila at ni isa'y walang napahamak, liban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ako'y pupunta na sa iyo, at sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapupuotan sila ng sanlibutan, sapagkat hindi na sila makasanlibutan tulad kong hindi makasanlibutan. Hindi ko idinadalangin alisin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila makasanlibutan tulad kong hindi makasanlibutan. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong sinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman, sinusugo ko sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila'y itinalaga ko ang aking sarili upang maitalaga rin sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang malakas na pagpupugay sa Poong Jesus Nazareno. Magandang hapon po sa inyong lahat. Tayo po ay habang papalapit sa Pentecostes, ang mga pagbasa po kung inyong napansin, ang mga tema ay pamamaalam. Si San Pablo nagpaalam sa mga pinuno ng Efeso at si Jesus naman nagpaalam sa kanyang mga alagad. Pero hindi ito pangkaraniwang pamamaalam. Ito'y pamamaalam na may kasamang paghahabilin at pagtitiwala sa mga iiwan, sapagat alam nila ni Pablo at ni Jesus na yung kanilang mga iiwan ay tutuparin ang kanilang mga misyon sa tulong na rin nga po ng Espiritu Santo. Sa unang pagbasa, sa Gawa 20, binibigyang babala ni San Pablo ang mga pinuno ng simbahan
sa Efeso, mag-ingat kayo sa inyong sarili at sa buong kawan. Pag alis ko, may mga lobong mababangis na papasok sa inyo. Alam ni San Pablo na maraming pagsubok na haharapin ang simbahan ng Efeso sa kanyang pag-alis. Ngunit, alam rin niya na ipinagkakatiwala ni San Pablo ang mga iiwan niya sa Diyos, sa kanyang biyaya. Ganon din po tayo mga kapatid. May mga bagay sa ating paligid. Kinakailangan nating ipagkatiwala sa biyaya ng Diyos. Kalalabas lamang ng resulta ng board exam para sa mga bagong CPA. Marami ang pinalad, marami rin ang hindi pa pinalad. Subalit, sa mga pinalad, ang tema natin ay pasasalamat sa Diyos. Sa mga hindi mo na pinalad sa ngayon, nawa ang maging tema ay pasasalamat pa rin sa Diyos sapagkat nalaman natin kung ano ang ating kakayanan at kung ano ang kayang gawin ng Diyos sa atin. Mga kapatid, nawa, huwag mawala ng pag-asa ang mga hindi mo na pinalad sa ngayon. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Huwag kayong mawala ng loob sapagkat may nakalaan pa sa inyo. Darating ang inyong takdang panahon, takdang oras para sa inyong tagumpay. May pag-asa. Amen? At mga kapatid, matutunghayan din natin sa Ebanghelyo, ayon kay San Juan, na si Jesus ay nananalangin, hindi para sa sarili, kundi para sa kanyang mga alagad. At ito ang laman ng kanyang panalangin. Ama, ingatan mo sila sa iyong pangalan. Pabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Isang malalim na panalangin po ang binitawan ni Jesus. Hinihiling niya na ang kanyang mga tagasunod ay magkaisa at mapabanal. Sa panahon po na sinusubukan sila, ang hiling ni Jesus nawa sila'y magkaisa. Sa panahon na may mga tukso, ang hiling ni Jesus, ang kanyang panalangin ay naway pabanalin sila sa katotohanan. Sa panahon po ngayon, marami din pong mga pagsubok. At ang simbahan ay tinatawagan na maging isa. Hindi lang sa anyo, kundi sa katotohanan na galing sa Diyos. Ang katotohanan walang pag-ibig ay ang pag-ibig, wala pong pag-ibig na bulag. Kapag pinagsama po, ang isang tunay na Kristiyano, hindi bulag. Kapag ikaw ay umiibig, dapat nakikita mo rin ang iba. Sabi po ni Jesus, ipinapabanal ko ang aking sarili para sa kanila upang sila rin ay mapabanal sa katotohanan. Mapabanal. Ito ay nangangahulugang itinatalaga sa Diyos. Mga kapatid, itinatalaga ni Jesus ang kanyang mga alagad. Katulad ng pagtatalaga rin sa ating lahat ngayon. Tayo po ay itinalaga ni Jesus sa Ama. Kung may mga pagkakataong sinusubok tayo, huwag mong iisipin nag-iisa ka, kapatid. Sapagkat palagi kang ipinagdarasal ni Jesus Nazareno. Alam nyo, may kaibigan po ako na yung kanyang anak, ilang araw sa ICU. At kitang-kita ko sa kaibigan kong ito, isa siyang tatay,
araw-araw na bumibisita sa Blessed Sacrament, sa Adoration Chapel, tuwing umaga. Napuntahan ko yung kanyang anak noong ako'y mag-anointing of the sick. At naaawa ako sa anak at sa ama. Sapagat pareho silang nabibigatan, yung anak may sakit, yung ama nabibigatan sapagkat mahirap sa isang magulang na makitang ang anak ay may sakit. At bukod doon, yung gastos sa ospital. Pero, ang isang matibay na nakita ko sa tatay, doon sa ama, araw-araw siyang nagdarasal sa Adoration Chapel bago dumalaw sa kanyang anak. At pagkatapos dumalaw sa kanyang anak, magse-serve, magsisimba dito sa Quiapo. At alam niyo mga kapatid, pagkaraan po ng mahabang panahon, medyo nagtagal sa ospital, sa ICU. Nabalitaan ko po doon sa ama, ligtas na sa kapahamakan yung kanyang anak na dating nasa ICU sa matagal na panahon. Alam niyo po, ang una kong naisip, ito'y dahil matibay ang panalangin ng tatay. Nawa mga kapatid, sa panahong tayo ay para bang sinusubok din sa buhay, kumapit din tayo sa panalangin ni Jesus Nazareno para sa atin. Tayo ay ipinagdarasal palagi ni Jesus na maging banal. Ipinagdarasal tayo palagi ni Jesus na tayo ay magkaisa. Ipinagdarasal tayo ni Jesus na tayo lumakas sa panahon ng mga pagsubok. Nawa, panghawakan natin ang panalangin at ang katotohanang kasama palagi natin si Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami.